Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today is January 14, 7:01 p.m. Ayan. So first time ko to mag-record or mag-vlog ng ganitong oras ng gabi. And ayun, wala pa naman akong ginagawa. Just checking my emails and I just want to share na very productive yung araw ko today. I woke up around 11:30 yata. Kasi kailangan kong pakainin yung mga alaga ko. I have 2 pom-poms and yun yung ginawa ko right after ko maghilamos. Tapos after ko silang pakainin, nakapag-gym ako. And after mag-gym, I went back dito sa bahay para of course mag-shower, and ayun, nakapaglinis rin ako ng restroom. So it was a very productive day earlier today. And right now, gusto ko lang i-share yung journey ko sa career ko naman. Sa career side. So if you guys are familiar, kung nakita nyo or napanood nyo yung first video ko, which I posted like a long time ago, yung introduction video ko, ngayon na andun yung details na nasa corporate world ako, na nasa call center ako. I was learning and development trainer for 5 years. Tapos I decided to somehow end my journey ng pagiging trainer, kasi parang after nung pandemic yata, nag-require na yung government, diba, na balik ulit sa site or on-site ulit. And although taga Mandaluyong lang naman ako, mahirap yung travel time for me. Kaya I'm just thankful and grateful sa partner ko kasi siya nag-introduce sa akin ng freelancing. And i-share ko lang sa inyo na just like probably some people, wala rin silang idea kung ano yung freelancing, just like myself before. So ang ginawa nung partner ko is in-introduce niya sa akin yung freelancing, and I did my own research para somehow ma-equip yung sarili ko ng information para pag nag-send ako ng applications sa mga kliyente, at least related yung previous roles or tasks ko dun sa current post na ina-applyan ko. So if I remember it correctly, May 1, 2023, Labor Day sa Pilipinas, yun yung unang-unang kliyenteng nakuha ko. So ako, dental VA. So I was scheduling appointments. So may term pa siya, appointment setter. I was scheduling appointments for patients na gusto magpa-survey sa mga ipin nila. So ayun, medyo familiar naman ako kasi nung agent pa ako sa call center or sa BPO industry. Nagsischedule din ako ng mga meetings. So medyo may background tayo. Kaya mabilis lang din yung pagkakaroon ng kliyente nung time na yon, nung 2023. But now, I think yung competition kasi is really high. Ang dami na rin gusto mag-work from home. Kaya maraming kakompetensya. So if you guys find, or let's say, nagkaroon ka ng kliyente, make sure that you take care of that client. Make sure na alagaan mo yung trabaho mo, you perform well, or else mabilis rin silang mawawala kasi nga walang security dito sa industry na to. So you really have to be careful. And alam ko yung iba, parang meron silang multiple clients. Kung kaya nung katawan mo, kaya nung utak mo, kaya ng puso mo, might as well do it. But you know, if you're someone na hindi kaya multitask or mabilis ma-stress, I don't think that it's a good idea. But yeah, sa case ko naman, so far okay naman siya. May mga instances rin na nawalan ako ng kliyente, but you know, it was okay. Well, it wasn't okay kasi syempre kung isa lang yung kliyente mo and yun lang din yung source of income mo, tapos nawala, masakit siya sa pakiramdam.
And alam ko nung yung first client ko na nawala sa akin after 6 months yata, it hits different. Mabigat siya sa pakiramdam na parang, ay ganun pala yun, no? Na parang kahit ginagawa mo naman yung best mo, kaso naisipan nilang mag-downsize. Ayun, isa ka sa mga affected. Kaya pag nagkaroon kayo ng kliyente, make sure na alagaan nyo kasi nga medyo mahirap makahanap sa dami ng kakompetensya ngayon. Although marami pa rin namang kliyente nagkahanap ng mga VAs, pero marami rin kasing tao na gusto mag-work from home. And ayun, medyo matagal na rin ako dito. I think magto 2 years na ako sa May 1 this year. Kasi 2023, tapos 2024 1 year, and then this year 2025. So ika-second year ko na. But it's definitely not my first time working at home. Kasi nung trainer ako, tapos pandemic, I was given an opportunity to work at home as well. Dito ako natuturo. Ayun, panoorin nyo na lang yung first video ko, yung introduction video, andun yung details. I think even yung pangalawang video meron din. If you guys haven't watched the videos yet na in-upload ko na, sobrang tagal na. And the reason why medyo may mga gaps doon sa pag-upload ng video dahil sa katamaran ko. Hindi ako tamad mag-vlog. Maano lang naman mag-vlog eh. Although nung una, nahihiya pa ako kasi minsan tumitingin yung mga tao. Pero nasanay na lang din ako. Ang hindi ko lang talaga hilig is yung mag-edit ng video. Kasi parang medyo ano siya eh, mahirap sa end ko. Pero ayun, tinatry kong gawin siya ng madalas para mas masanay akong mag-edit, mas maging komportable ako, para mas marami rin akong ma-upload. Because the goal this time, yung goal ko this time is, ayun, makapag-upload sa, or ma-utilize yung platform ni YouTube para in case, kunyari gusto kong balikan yung specific or particular memories or moments. Kunyari nag-travel ako somewhere, tapos gusto ko siyang balikan, at least nandito lang siya sa YouTube. And para makapag-share na rin minsan, di ba, sa ibang tao. Kunyari, sa mga coffee shops. I'm sure maraming tao rin naman mahilig magkape like myself. So, ayun, pwedeng ganun yung content ko, or may ganun talaga ako sa content. So, pwede kong i-share kung saan yung somehow may masarap na kape, may masarap na pastries, masarap na pagkain in general. So, ayun yung gusto ko na i-share lang din. And, ayun, yung shift ko tonight is, I think it's 11 p.m. So 7 p.m. pa lang. That's why I decided to record again. Kasi marami pa time. And nag-check din ako ng email in case may mag-respond sa applications na sinend ko. Kasi I keep sending applications. Sayang din naman. Kapag kunyari na-master mo na yung mga tasks mo sa isang kliyente, yun kasing ginagawa ko. Medyo gamay ko na siya. That's the only time na nagsisend ulit ako ng application sa ibang kliyente para, alam mo yun, may extra income ulit, para may mapagkukunan ka in case of emergencies. So yun lang yung typical day ko today. And gusto ko lang i-share yung experience ko or journey ko as a freelancer. Again, it's not easy. Hindi siya madali. I don't think naman na may madaling trabaho. I don't think so. Kasi darating sa point or time na madidrain ka rin or mababurnout ka rin. Siguro yung kailangan mo lang gawin is to, bounce back. Kasi doon tayo kumikita doon tayo kumukuha ng panglagay ng pagkain sa lamesa. So, ayun, kailangan na lang talaga nating alagaan. Instead of, complaining, siguro, let's just be thankful and grateful. Okay lang siguro minsan mapagod. And when you get tired, of course you can rest. But don't quit. Unless, of course, talagang meron na kayong mga ibang rason kung bakit gusto niyo mag-quit, diba? Then by all means, you can quit. But yeah, yun, sa end ko naman,
hanggat kaya, go lang. Pero pag ayun, medyo sukdula na and it's somehow affecting your mental health or medyo iba na yung pakiramdam mo, then that's that time na you can stop or quit. Ayun lang, gusto ko lang yun i-share. Antay lang ako ng oras and ano bang magandang i-share. If you guys ano ba, kung may gusto kayong i-video or malaman, send lang kayo sa Instagram ko or sa Twitter ko ng DM or sa TikTok. Nakalagay naman yung details ng mga soft meds ko sa profile ko dito sa YouTube. So check nyo na lang. Pwede kayo mag-DM sa akin kung ano yung gusto nyo. Kunyari, coffee shop or baka restaurants na gusto nyo mapuntahan ko. So para matry ko yung mga food doon and yung service din, syempre, yun lang muna.